mabigat yung statement ni Congresswoman Kimbo na yun. Kasi sa rules on evidence, declaration against interest yan. Mabigat yung ano yan, yung epekto. Kaya po matagal kami nakapag-file dahil talagang pinag-aralan namin kung merong basehan o wala. Hindi naman po kami tuwadkom na kahit walang basehan, tira lang ng tira. Ganito kasi, sa kaso na to, especially itong sa violation ng Anti-Graft and Practices Act, no, ay primary and concurrent yung jurisdiction ng Ombudsman at saka ng RTC. Ngayon, ninais naming mag-file sa Ombudsman dahil ito yung mayroong primary jurisdiction. Po, mainit na mainit po kung etong inyo pong pagsasampa ng kaso at ito po ay binibigyan ng mali siya na ito daw ay diversionary tactic. Ano pong masasabi nyo? Bagamat nasagot nyo na kanina, kasi ang sinasabi nila, ang tagal-tagal nyo na daw itong pinag-uusapan, pero bakit ngayon lang daw kayo nagsampa ng kaso? At pangalawang tanong, attorney and congressman, initially, ang plano nyo po ay isampa po ito sa RTC ng Quezon City. Bakit po nagbago, attorney and congressman? Dahil po, unang-una, kaya po matagal kami nakapag-file dahil talagang pinag-aralan namin kung merong basehan o wala. Hindi naman po kami tuwadkom na kahit walang basehan, tira lang ng tira. Ngayon po, bakit po sa ombudsman natin ito isinampa, sir? Ang original na plano is sa RTC. Ganito kasi, sa kaso na to, especially itong sa violation ng Anti-Graft and Practices Act, no, ay primary and concurrent yung jurisdiction ng Ombudsman at saka ng RTC. Ngayon, ninais naming mag-file sa Ombudsman dahil ito yung mayroong primary jurisdiction. Coach Oli, may additional question ka? Etong, meron po kayong binanggit, Kong, na sabi ninyo, wala pong galaw o walang gagawin itong mga congressman o itong BICAM nang walang kumpas ni Speaker. Totoo po yan. Kasi naging speaker din ako noon. Wala hong nangyayari sa Kongreso, lalong-lalo na sa House of Representatives, kapag walang pahintulot ang Speaker of the House. Idugtong ko lang po dito, Kong, no? Kasi may binanggit before si VP Sara Di Umano na ang may hawak ng pera ng buong Pilipinas ay dalawang tao lang. Si Speaker at saka si Kong Saldico. Accurate po yan. So, ibig sabihin, kung lahat ng galawan dyan at yung pera ay hawak ng dalawa, is it safe to say na itong mga pumirma na sa impeachment ni VP Sara ay kumpas din, possibly, ni Speaker or baka kasama pa ang Presidente? Malamang 200% tama ka dyan. Ayun. So, pero may nababalita po kasi at ewan ko kung nadidinig ninyo, Congressman, dahil meron daw involved dito na syempre, bawat pirma ay may kasamang pabor. Yung pabor ay hindi natin alam kung proyekto, pera, posisyon, we do not know. Pero meron ba kayong sa mga inyong kasamahan na nababalitaan na meron talagang offers at kung ikaw ay hindi pumirma, ikaw ay magsasuffer ka dyan. Wala kang budget. Yan din ang balita ko na nangyayari. Hindi naman ako magsabing first-hand information dahil wala ako dito sa Manila. Nandun ako sa probinsya at nangangampanya rin. Pero siyempre, hindi maiwasan.
hindi naman po pwedeng hindi rin lumabas yung mga usap-usapan dyan. Merong bigayan dyan. Imposibleng wala. Jay, meron matindi- kang tanong. Saglit, dugtungan ko lang. Sige, go, go. So, imposibleng wala. So, may bigayan dyan. So, ako, I assume, wala kayong matatanggap kasi wala kayong pinirmahan. No? Kaya nga, actually, congratulations Kong kasi natutuwa ang taong bayan dito sa ginawa ninyo at nabalitaan natin itong sinampan nyo ay ang posibleng parusa dyan ay na taon? habang buhay na hindi makakatakbo. Yun, kasi maraming nagagalit ngayon sa ginagawa ni Speaker. Pero ang tanong dyan, hindi kaya tatagal pa ito? Alam naman natin ang kaso sa Pilipinas. But for the meantime, habang dinidinig yung kaso, yung pera nagagastos na nila. Kasi pumasok na yung budget. Pinirmahan na ng presidente. So magagamit na nila ito na sinasabi na pwedeng pang vote buying yung ayuda sa kampanya. Kaya pinipilit nila yan. Ganito, tama yan. Kanya lang, siyempre, ako ay may tiwala pa rin sa ating Korte Suprema dahil may nakasampa na petition ngayon to declare the 2025 budget unconstitutional. Yun po yung unang inihain ni Congressman Ungab. Ngayon, pagka umakto rito ang Supreme Court ng mabilis, halimbawa nag-issue ng TRO o injunction, hindi po may implement yung budget na yan. Parang nabudol na naman yung mga kongresista na pumirma. Jay. So, Congressman Alvarez, bilang dating speaker po kayo, ang speaker po ba ang may final say sa mga budget? Hindi naman sabihin natin na final say, no? Dahil kasama dyan yung Senado sa paggawa ng budget na yan. Ngunit yung Speaker of the House, as far as yung House bill is concerned, talagang kung anong sasabihin ng Speaker, sinusunod talaga ng aming mga, let's say, yung committee chairman ng appropriations. Sumusunod sa mando ng Speaker yan. At ito, additional na katanungan na Congressman, itong maipapataw hubang kaso kay dito sa mga congressman na to, lalo na dyan sa kay Romualdez, ay may ho ba ito sa pwedeng i-impeach kay Romualdez para maalis siya pwesto bilang speaker? Yung pagtatanggal ng speaker, depende rin yan sa presidente. Pag ginusto ng presidente na tanggalin yung speaker, sandali lang yan. So, ibig Susunod sabihin... naman lahat ng kongresista dyan eh. So, ibig sabihin pala, kahit na may kaso na, kung ayaw pa rin tanggalin ng Pangulo, okay pa rin pala, no? Boss Dada? Sundan ko lang yung tanong ni ni Jay, no? Kasi nabanggit niya na hindi siya pwede siya matanggal as speaker. Pero ang concern ng taong bayan dito, para kasi nagiging unfair. Dahil pwede nating matanggal ang vice president through impeachment. Ito ay hindi lang pagiging speaker, pero meron ba tayong paraan? Kasi wala sa batas to, alam ko itong pwedeng ma-impeach as congressman. Nang sa ganun ay siya hindi na rin makatakbo sa susunod. May paraan ba tayo? Pwede po yan yung sa kaso niya sa husgado. Okay. Yung Pag sinampa. nagdesisyon ng korte na may kasamang perpetual disqualification from holding public office, talagang hindi na siya pwedeng tumakbo. Tapos itong nabanggit ninyo, hingi ko lang ang inyong komentaryo dito kasi nabanggit nyo ang totoong hero dito ay si Congresswoman Kimbo. Dahil siyang naglaglag. Dahil tinatanggi nila may blank items, eto si Kimbo parang nadulas. At binanggit niya meron talagang blank items. Ngayon, sa inyong nakikita dyan, hindi ba napapagalitan ito ng mga congressman o ng BICAM or ni Speaker, itong si Kimbo? Ewan ko lang pero mabigat yung statement ni Congresswoman Kimbo na yun. Kasi sa rules on evidence,
declaration against interest yan. Mabigat yung ano yan, yung epekto. Ano po bang ine-expect natin, Congressman Alvarez, after po nitong sa Sandigan Bayan, kung makahanap po ng probable cause ang Sandigan Bayan, ano po yung mga susunod pa pong hakbangin? Kung makahanap ng probable cause, ang ombudsman, isasampa sa Sandigan Bayan yan. And from there, magkakaroon ng hearing. May trial. Okay. Tapos kung mapapatunayan po, saan po gaganapin yung hearing na yan? Sa regular na korte na po? Sa Sandigan Bayan. Sa Sandigan Bayan. Opo, kasi ang concern po ng mga kababayan natin ngayon, pagka nasa gobyerno kasi, tapos napatunayan na may kasalanan, hindi naman nakukulong. Kasi meron ding isang nakaraan lang na dinesisyonan ang I think ang ombudsman din yung kay dating mayor ng Quezon City na si Herbert Bautista, tapos inapil lang niya. Pwede po bang mangyari yun sa kaso na ito kung halimbawang mahatulan ng guilty itong si Speaker sa kaso niya? Pwede niya i-appeal sa Supreme Court yan. So ano pa din? Karapatan niya yan. So yun pa din ang natin dito mga partner, kasi yun nga yung concern ng mga netizens natin dito na kapag nasa kapangyarihan nahatulan na hindi pa rin nakukulong, pero available naman kasi sa lahat yung ganong option. And Coach Oli, meron ka pang additional? Sundan ko yun, no? Kung, kasi sinampahan ng kaso, so may kaso, pero alam na, ako hindi abogado, hindi ko po alam kung dapat siya magbitiw. Pero, delikadesa, may kaso ka eh. Hindi ba dapat na mag-inhibit itong si Speaker bilang Speaker or Congressman? Sa ibang bansa, lalong-lalo na yung Japan, ay talagang may delikadesa sila doon at mayroong hiya. Dito sa atin, hindi uso yung hiya eh. Hindi rin uso yung delikadesa. Kahit na na-convict na, tuloy pa rin. Pero ito pong mga blank items na ito, Speaker, noon po bang kayo Speaker of the House, na-encounter niyo po ba ito? Meron po bang mga ganitong issues noong panahon ninyo? Ay hindi ho tayo nagkaroon ng ganong kalakas na loob para gawin yan. Dahil alam kong krimen yan crime. Both punishable sa revised penal code at saka dito sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pero isang isang tanong pa, napapansin po natin na parang pati yung sagot ng Malacanang hindi tugma doon sa totoong issue. Ano po ang opinion nyo doon, personal? Pagka ganyan, kung hindi yun tugma yung sagot, ibig sabihin, merong nagsisinungaling sa kanila. Kasi kung katotohanan ng pag-uusapan natin, consistent po yan. Jay? Eto nga, idagdag ko na lang din to kung Alvarez. Alam naman natin na si Zaldico ay umalis na bilang at ipinalit si Kimbo. Hindi ho ba kapag kung sakali ho na maipataw yung kaso na yan sa kanila, baka sabihin o baka ituro ni Zaldico na si Kimbo ang may kagagawan yan. Baka magkaroon po ng turuan at magkaroon ng deny dyan sa nangyaring na yan. Ayan, hindi malayong mangyari yan. Hindi malayong mangyari yan kasi siyempre kanya-kanyang gagawa ng depensa. Ngayon, sa paggagawa mo ng depensa, pwede mo ilaglag yung kasamahan mo. So yun ang dapat nating antayin dito, yung magkalaglagan na rin talaga sila. No? Actually, ngayon pa lang nagtuturo na kasi sinisisi sa technical team yung nag-fill up Gano'n na yun So, ito bang mga technical group na ito, kung mga kongresista rin ba ang mga ito? Hindi. Yung pagkaraniwang staff namin dyan sa Congress. Ngayon, kung napapansin nyo, ang unang naghugas ng kamay at nilaglag
Itong Malacanang, nilaglag agad nila yung House of Representatives. Mhm. Sabi, ay hindi kami may kasalanan dyan, yung House. Ginawa naman ng House of Representatives sa pamamagitan ni Congresswoman Kimbo. Umamin. Una niya nilaglag yung technical staff, yung technical working group. Mhm. Na sila may gawa niyan dahil authorized sila na gawin yung corrections. Pero sa totoo lang, ang correction lang na pwede nilang gawin, yung grammatical error, Mhm. yung typographical error, hindi po pwede yung 0. Lagyan mo ng numero, let's say 1 or 10 or 100. Hindi po pwede yan. Mm. Meron akong nadinig sa press con nyo at kung tama ang aking pagkakaunawa, hindi ma-produce itong enrolled bill. Yes, enrolled bill. So kung wala itong enrolled bill, possibly na ang talagang mag-overflow ito at si Presidente rin ay may problema dito. Mukhang kanina, nalaman ko na parang nilabas na yata nila yung enrolled bill. Nandun daw sa library. Kaya ko naman sinabi kasi yung una na walang enrolled bill dahil matagal na ako nag-request, official request, para bigyan ng kopya ng enrolled bill. Wala pong binibigay sa akin. Ngunit kanina nalaman ko, nilabas na nila sa library ng Kongreso. Ngayon, biglang natakot siguro dahil mabubueltahan ng Presidente. Jay. Yung about po doon sa technical group na yun, na kung ano po ba yun, mga pangkaraniwang tao lang. Kasi kung isipin natin, baka yan po ang gawin nilang dahilan or gagamitin ho nila yung mga tao na yan para maabsuelto sila dito sa issue na to. Actually, nakakaawa yung mga empleyado. Yun na nga. Kasi naghahanap buhay lang naman yung mga yun, tumatanggap ng regular na sweldo. Tapos dahil nga sa ginawa nila, pinapasa nila yung liability doon sa mga tao, sa mga empleyado. Kawawa po. Grabe, no? So, etong mga technical group pala na itinuturo ni Congressman Kimbo, magagamit dito sa issue ng BICAM. Kasi ito na lang yung talaga ding dahilan nila, no? So, Boss Dada, baka may... Pero ito, final question para sa akin, Congressman Bebot. Hindi po ba kayo nagtataka na supposedly kung merong ganitong issue ng proseso or sistema nagkaroon ng problema sa BICAM report, hindi po ba kayo nagtataka na supposedly ang Malacanang dapat yung nangunguna na paimbestigahan itong problemang ito? Bakit tila mo umiiwas sila at nang babato lang sila ng sisi, Congressman? Alam nyo, siyempre yung speaker, hindi naman gagalaw yan kung walang instruction din magmula sa Pangulo. Normal naman yan eh. Kung ako speaker, hindi naman pwedeng basta gawa ako ng mga hakbangin dyan sa House of Representatives na hindi ko pinapaalam sa Pangulo. So parang mukhang merong kinalaman ang Pangulo. Kung wala na kayong tanong patungkol dito sa mga kaso, pwede rin tayo magtanong kay Congressman Alvarez patungkol dito sa impeachment na ipinasa ng Congress diyan sa Senado. Kasi sa tingin po ba ninyo, Kong Bebot, yung pong articles of impeachment mahina? Alam nyo, dahil dapat kasi pinagdidibatihan pa yan sa plenaryo para makita kung malakas o mahina yung articles of impeachment. Kanya nga lang sa kaso dito ngayon, ni-railroad nila. Basta pinapirma yung mga congressman, tapos kaagad-agad ipinasa na sa Senado. Ngayon, pagdating sa Senado, kung mahina yung kaso, magmumukha silang katawa-tawa doon.
Parang lumalabas nga po ngayon, may banggaan ng Congress at saka ang Senado. So hindi po kaya tayo magkaroon ng constitutional crisis dahil po dito? Para sa akin, mabuti na kung merong ganun. Coach Oli. Okay na ako. Ako, may tatanong lang ako. So, kasi kanina sinabi ni Congressman Bebot na may ang Pangulo na pwede niyang palitan ng House Speaker sa kagustuhan niya. So, kayang-kaya din palang gawin ni Marcos Jr. na ipahinto yung impeachment ni VP Sara sa Congress kasi may kapangyarihan pala siya nun. Kasi lagi niya sinasabi sa sa mga interview na Diretsuhin mo na. na hindi daw nila yun. Diretsuhin mo na. Sa tingin nyo ba, Kong Bebot, charot lang yung sinasabi ni Bongbong Marcos na ayaw niyang ma-impeach si VP Sara? Yun. Palagay ko, charot lang yun. Charot. Dahil kung gustuhin niya talaga, isabihin lang niya sa speaker, tigil mo yan. Yun. Pagka hindi nakinig sa kanya, ibig sabihin, wala na siyang visa. Yun. Naku po, maraming salamat. Kong Bebot, ano lang po, final message na lang po para po sa mga netizens natin na nanonood na talaga namang tuwang-tuwa at kinocongratulate po kayo sa inyo pong hakbangin. Pero sige, Boss meron Dada, pa. pahabol na tanong. sige. Total, napunta tayo sa charot. Ayan. Itong nangyari kasi dito na pagpapalit nitong tinanggal ito si Saldico ang nag-ano nito yung anak ni presidente na si Sandro para si ipalit Charot din. si Kimbo. Ito meron kayong nababalitaan na merong kiskisan yung speaker at itong anak si Sandro, or again another charot na ito na drama para makaalis dahil nagkaroon ng issue itong blank items para maalis. Palagay ko, drama lang yan. At sadyang nilalaglag na si Saldico. So dapat magsalita na kung ano man nalalaman ni Kong Zaldi, magsalita na. Kasi mukhang siya na yung susunod, no, Kong? Kung ako ang tatanungin mo, bilang isang abogado, ang pinakamagandang depensa ni Saldico at saka lahat ng technical working group na staff, yung katotohanan. Sabihin lang nila yung katotohanan, maniniwala ang korte. Paano kung lumapit sa inyo si Congressman Saldico at sabi niya, sige, magsasalita na ako, sasabihin ko lahat, pero ako wag niyo akong isama dyan sa kaso na yan at tulungan ninyo ako. Hindi, na-file na yung kaso eh. Ngayon, kung gusto niya talagang yung sabihin yung totoo, edi yun ang isama niya yan doon sa sagot ng demanda sa kanya. Kasi sabihin ng ombudsman sa kanya, kailangan mag-file ka ng answer mo within so many days. Doon sa answer, kumuha na siya ng magaling na abogado para sabihin yung katotohanan at mawalan siya ng problema. Ako, ayun na nga po. Maraming salamat. Congressman Bebot, final message po para sa ating mga netizens na tuwang-tuwa po sa inyong hakbangin at umaasa po na magkaroon tayo ng hustisya dito sa Bayang Pilipinas patungkol sa budget na ito na depektibo. Well, sa ating mga kababayan, ito po yung panahon na hindi po pwedeng manood lang tayo. Alam nyo, pinakamadaling gawin ngayon, pinakakomportable na gawin, umupo, huwag magsalita at manood lang. At ang pinakamahirap po sa lahat ay yung nakatayo ka. Kanya nga lang, may mga panahon kagaya ngayon, kinakailangan nakatayo tayo at hindi lang yung kung ano yung komportable. Maraming salamat po, Representative Pantaleon Bebot Alvarez ng 1st District ng Davao del Norte.